morning. Maybe yung uban ga wonder nga nung i-share tagpulong sa Ginoo. Kini ako ang pag-share is dili ni para sa pagpasikat o dili sa paginambog nga nataybawan kundi para ni sa mga gusto pud maminaw sa pulong sa Ginoo ba. By the way, nagingon ang Romans chapter 8 verse 14 nga ang tanan nga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, no? Sila mga anak sa Dios. Nga na ang tao manggod sa akong ginginengon, balik-balik na ako ni siya, ang tao it composes of 3 parts, no? Katay lawas, mabasa na siya sa Genesis chapter 3 verse 19. Sa abog tagikuha o sa abog tamo pauli, no? So panay lawas, the flesh. So, ang lawas mabuhi na siya, pakanon, satisfies mo na ang lawas pod kung wala kay gugma sa Ginoo, malipay gina siya sa kalibutanon, no? Masatisfy gina siya sa mga bisyo, sa kanang mga kahilayan sa kalibutan. So that's the flesh. Now, napuntay kaduha ang kanang kalag. Kanang kalag is nabasa na sa Genesis 2:7 nga gihoypan sa Ginoo ang bangag, ang buo sa ilong ni Adan o kini nahimong may kinabuhi. Kalag nga may kinabuhi. So, may kalag. So, nailawas, may kalag. Yun sa manang ika-third part sa tao. So, ang third part sa tao is kanang gitawag og spirit. So, ang spirit is ingon sa Ephesians 2:1, no, sa mga patay pa kamo gitagaan kamo kinabuhi. Sa English ana is quicken or other term ana sa regeneration, no. Sa alawom nga terminolohiya gitawag nag regeneration. Kanang regeneration is mo nay paghatag sa espirituhanong kinabuhi sa usa ka tao nga walay espiritu, no. Actually patay spiritually ang tao ingon sa 1 Corinthians 2:14 nga ang tao nga kalibutanon, no, kanang tao nga kalibutan it means wala siya espiritu, wala siya longing, no, sama sa kang Nicodemo sa ingon ni Jesus Christ, marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Usa to nga pagka born again nga nang dili makasabot si Nicodemo taliwala sa iyang ka-bride. Actually ruler of Jews biya si Nicodemo, no, so dili siya pakasabot, giingnan siya nga ruler of Jews ka apan wa ka kasabot or wa ka kabalo nining mga butanga, no. So diyan nato masukod nga bisag unsa ka bride ang tao dili katugkad na kung wala nagiyay sa espiritu sa Dios. Manang niabot sa point nga sa una sige ko kursunada kay ko makig-share, makig-debate, no, sa una gyud, no. Tanto nabasa nako, nasabtan nako ang Bible nga naagi di ay maminaw, na pwede dili maminaw. So ako na nang gidawat daan. Na mo bash? Yes. Na ikatawan ka? Yes. Nga naman, 1 Corinthians 2:14 alang sa mga dili linuwas, no, alang sa tao nga kalibutanon, alang kanila ang kaasuyan sa cross binuang. No, so kanang may isgot kita mga espirituhanong butang sama sa Bible, mga verses, mga pulong sa Ginoo. Isla mo too. Nga naman, John 8:47, iya sa Dios, no, ang makabati sa pulong sa Dios. Mo nang di mo gapaminaw, di mo motoo, kay di man iya sa Dios. So, di sa kung ka-condemn, but actually mabasa gid na siya. Nga nay di mo too, napoy mo too. So mo nang akong gi-share dili para sa tanan, kundi dili para sa katarapong mo too. Di pasalamat ko sa Ginoo nga nay mo too. Pero wala, dili pod mo to ang nakakitaan na wala problema, no. I am just doing my part, no. Ingon sa 1 Corinthians 15:58, my beloved brethren, no, be ye steadfast, unmovable always, abounding in the work of Christ, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So unsay pasabot niya na kini akong pagsangyo dili para sa ako, dili para sa ako, no. So kini ako is share na ko ni para sa mga gusto pud maminaw, no. I know nay gusto maminaw, daghan gusto maminaw, no, labi na ng usa ka mailan man gud nang gapaminaw kag pulong sa Ginoo kanang nakay conviction natay gitawag og third part of the human gitawag og spirit, no, kanang namatay lawas natay kalag og natay espiritu. So kanang espiritu dili dito ng tao na espiritu sa Dios. Ang timailan nga naka espiritu sa Dios ingon sa 2:1 sa Ephesians nga kinahanglan kabuhion. Unsa nga pagkabuhi? Espirituhanon. Now, unsa may timelan nga naka-espirituhanon kinabuhi? Una, gusto na ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Uhaw ka sa pagpangita og pulong sa Ginoo. Katulo, mabasa na siya sa 1 John 5:10, no? He that hath the Son hath life. Siya pasabot, ang nagabaton or nagatuo, other translation, ang nakaangkon or nakadawat kang Kristo adunay kinabuhi. Unsa pasabot niya na? Tungod ba sa iyang pagdawat kang Kristo ay sa kita kinabuhi, dili makatuwa ang patay. As I said, Ephesians 2:1, patay ang tao, no. So karon kitagaan magag kinabuhi, no, na din nangutana ana tuod. Ala siya, Brad, kano sa man ta makabalo nga gibuhi tas Ginoo spiritually. So nag-ingon diya sa atong tubagon na siya nasa John chapter 3 verse 8.
Nagaingon diya nga ang hangin bitaw mo agi. No, madunggan nimo ug makita nimo ang iyang kinanaas, ang iyang paglihok sa dahon. No? Apan wala ka kabalo siya gikan ug asa siya padulong. Ing ana man usab ang tanan gigianak sa espiritu, wala ka kabalo. Ang pasabot niya ng hangin it means dili kontrolado sa tao nga siya buhion sa Ginoo. Kay Ginoo ang nay right sa pagbuhi sa tao spiritually, dili tungod sa imong pag-angkon, pagdawat kang Kristo. Yes, gatuo ko anang pagdawat, gatuo ta ana tanan nga proclaiming the Lord as the Lord and Savior. Yes, kaayo nga naman. Kana siya mo na ebidensya karon nga gibuhi ka sa espiritu, ka dili lagi ang ordinaryo nga tao mo tuo sa espirituhanong butang, kay alang kanya binuang. So kinahanglan ka buhion spiritually, natay lawas, natay kalag. Nya ang kalag mo na siya tong natay emotion, natay intellect, emotion and will. So natay desisyon, kalag na siya. Natay batasan o kalag na siya. Mo nang lisod kayo to ison ang batasan. Kay inner man nimo, mo man na imuhang sulod. Kani atong lawas, it is a vessel or sudlanan or sakinan ra ni sa kalag og espiritu. But ang lawas, wala ni siya balik man ni sa abog. No? So sa abog tagi kuha, sa abog punta mo pa uli. Mo na siya pasabot. So ang kalag ya malipay, no? Natay kalipay, natay kaguol, kalag ang gabati ana. Kanang mabunog ta, madasmag ta, masapangos ta, lawas na siya, no? Ma-damage, ma-bruise, pero ang say sakitan tag storya, no? Sakitan tag storya, singkahan, kalag nimo, no? Kanang gitawag na tog pride or ego, no? So, maigsoon, ako lang gi-share sa inyo ang anong niabot ko nga punto nga ano ga-share ko, nganong di ko maulaw. Actually ulaw kayo pero nabasa na ako sa pulong ni Apostle Paul nga dili ko ikaulo ang pulong sa Ginoo. No, di na ko ikaulo. Taliwala sa akong pagkamakasasala, no? Ang Ginoo nga maayo kaayo. I'm not good, I'm not perfect, I'm not sa lawayon man kay ko sa tinuod lang, pero tungod sa gugma sa Ginoo nga nagpatigbabaw diya sa ako ang kinabuhi, akong gi-share dili ko maulo. Nga naman, kung takabalo ko na sa tataman dis kalibutan, no? Pila ka years, pila ka days, pila ka hours na dis kalibutan. So, mo nang gina-share nako. Kano sa punay ko mo share? Kandi na ta ka istorya, kanang lisod na tag istorya, kanang maglisod na ta, no? Ganawa na time para i-istorya. So, mo ni siya ang the perfect time nga maka-istorya ko. No, dili na ko, wala ko nang hinambog nga kabalo ko. I'm just sharing the goodness of God, no? Dili ko ga share og kanang ga boast sa akong kagalingon. Ako ang ginat raise up ang gugma sa Dios ako. No? So taliwala sa ako ang kalisod, taliwala sa ako ang pagka makasasala, no? Badlongon gid actually ang tao. Romans 3, no, mabasa na siya. There's no righteous, no, not one. There's none that seeketh God. Walay bisag usa nga nangita sa Dios. Mo ni karakteristik sa tao nga walay Ginoo. Pero once nga buhion gani ka spiritually, na din kay interest sa pagpangita sa Ginoo. Tagantang may example. Sa dihang gilansang si Jesus Christ, doon siya duha ka kauban sa krus sa Kalbaryo, no? Nagyaga-yaga ra itong isa. Sa ingon niya, mangluwas ka man daw, no? Luwasa daw imong kagalingon, luwasa sa deadme. Pero unsa ingon sa isa gibadlong, no? Ayo siya pasipadi, ayo siya binuangi tungod kay kita ang angay diri, kita makasala siya wa na isala. Sige sumpay. No? Sagara mura ba ni ginalitok labi na sa Semana Santa. Sige ingon sa isa ka kawatan, Lord, hinumdumi ko kung mobalik ka sa imong gingarian. No? Taliwala sa kasakit kay itong time, sakit kay itong state, no? Nga naman gilansang may bangagan imong kamot no? Bangagan imong kamot, bangagan imong tiil, sakit kay na siya, pero iyag yung gi-confess sa Ginoo. Now, dagan gaingon nga tungod sa iyang pag-confess mo na naluwas siya. No. Diyan na to makita ang gugma sa Ginoo, taliwala, no? Unsay state niya? Gilansang ba yan, no? So it means gilansang kay siya, it means dako kayong sala. The greatest punishment man para sa ilaha niya itong panahon na. No, so gilansang siya. Gilansang siya, it means dako siya sala. Pero unsay niingon niya kang Jesus Christ, hinumdumi ko kumubalik ka sa imong gingarian, Lord. Unsay ingon ni Jesus Christ? Wa siya niingon ay makasasala man ka. Ay kawatan man ka. Ay grabe man imong sala, no? Or kanang unsa pa yung mga requirement ni Jesus Christ? Kabalo mo wala siya required ni Jesus Christ og unsa bisag unsa. Wa siya nangutana og nagbabautismo ba ka? Wala ba siya nangutana og unsay imong religion? Wala. Wa siya nagingon og unsa ba imong pagtuo? Wala. Kundi ang tubag ni Jesus Christ karon dayon ubanta sa paraiso.
So di mo makita magsuon ba nga once day nga doon na kay espiritu anong kinabuhi na kay longing sa pagpangita sa kaluwasan ba, no? Mo na siya ang gitawag na tuog spiritual life nga na kay mabati nimo na, no? Once gani nga doon na kay buhi ka sa Ginoo, so dako kay tendency ito nga gibuhi spiritually regenerated to nga tao pakasala lang. So dili tanan nga regenerate ba nga perfect aka nang dili na magpakasala. Ang imong kaluwasan dili magbase sa imong maayong binuhatan. 2 Timothy 1:9 o Titus 3:5, no? Magiluwas kita dili pinagi sa atong maayong binuhatan. 2 Timothy 1:9 nagaingon nga who hath saved us and called us with an holy calling not according to our works. Dili pinagi sa atong maayong binuhatan. So moto siya nga taliwala sa pagkamasala adtong gilansang sa cross. Unsay ang gibuhat? Hinumdumi ko Lord, ubalik ka sa imong gingharian. So tubag ni Jesus Christ before siya namatay karon dayon ubanta sa paraiso. Nga na katamis ang saan ni Jesus Christ, no? Sa mga gitagaan o espirituhanong kinabuhi kay ang tao wala siya longing, wala siya idea, wala siya bapa niya magyaga-yaga ra na kaya alang kaniya binuang ra man na lagi. 1 Corinthians 2:14 o 1 Corinthians 1:18. 2 Timothy, no? Nga study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Saan pag rightly divide? You must study the word of God. So uban di naman gid tago panahon sa pag-study mo nang ako naningkamot ko nga maka-share og pulong sa Ginoo aron sa kato mga gusto makatuon or gusto makadungog ngano man ang kato ra man po gitagaan og pagdungog kato man pong iya sa Ginoo, no? Sa tinuod lang, no? He that is of God heareth God's word. John 8:47 na siya. Ye therefore hear them not because you are not of God. No? So, mo nang ay mo katingala kung gawali ko or ga-share ko tungod kay ang akong pag-share dili para sa tanan. For many are called but few are chosen. Kaysa man ang chosen kanang maminaw. No? Dili pud tungod sa imong pagpaminaw mo nang maka adto taglangit dili kundi pagpahibalo kini pagsangyaw kini alang sa mga iya sa Ginoo. John 10:27 My sheep hear my voice and I know them and they follow me. No, ang iya sa Ginoo, ang karnero sa Ginoo maminaw mo na intimate lang iya ka sa Ginoo. Pero wala kay longing sa pulong sa Ginoo. John 10:26 atras lang kagamay ang ingon sa 26. Therefore ye hear them not because you are not among of my sheep. Dili ka sa akong mga karnero mo nang di daw ka maminaw, no? Na hindi pa maminaw mang bash pag yun normal na siya and ako na nang gidawat daan nga na ay di mo to na mo judge, no? Unsa ka na siya gawali-wali pero ngano ka na siya gawali-wali, no? Gawali-wali man na siya unsa may right niya unsa katungod niya nganong magwali na siya unsa kay makaon niya og magwali-wali siya. Actually ang tao kay na may espiritu hanglan na siya mukaon spiritually. Matthew chapter 4 verse 4 For man shall not live by bread alone but by every word of God that proceedeth from his mouth. So ang tao di ay kung na espiritu kinahanglan pagkaon mo nang malnourished ang tao nga walay kaon-kaon sa espiritu. Unsa nang pagkaon kaning pulong sa Ginoo. Kung wala gani kay pulong sa Ginoo di kagabasa di kagapaminaw malnourished kay imong espirituhanong kinabuhi. Take note, no? Mo nang bisan gani sa isa ka semana kay isa ra tagi pagsimba, no? Isa ra kadlaw ang gihatag sa Ginoo. Usay pagid isa ra pagid ka oras na. Usay pagid dili ta matos simbahan. Encouragement para sa mga adunay kahadlok kang Kristo nga kinahanglan ta mosunod kang Kristo kay we know hapit na mabalik si Jesus Christ. Then mo nang ga-share ko. Dili ko angay maulaw kay alaot ako kung di na ako isangya ang pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa pagpaminaw na atas sa ibabaw sa Villanueva. Salamat kay sa pagpaminaw, no? So sa sunod na po nga video unta dili mo matagam sa pagpaminaw kay ako ga-share lang ko, no? Dili ko gusto og na ay masukop na ay ma-hurt na ay matandog ang ilang garbo, no? Kasi ang garbo kay satanas diyan na, no? Ube na yung natagakan. So wala ko na I'm not promoting hate, no? I am promoting love, the goodness of God, the grace of God, no? So I am holding the doctrines of grace, which is proclaiming the sovereignty of God, no?
So ang gugma sa Ginoo ug ang iyang kaluoy mo ay nagpatigbabaw sa ato o nang kita pakapadayon, no? Sa ingon diya sa Ecclesiastes, no? His mercy is new every morning. So good morning once again. 1 Corinthians 15:58, magmalig-on kamo dili matarog kay sa kanunay sa pagpangalagad o pagpangabudlay diya sa buluhaton sa Dios ang inyong trabaho dili makawang. No, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.